Ito. Yan, okay. So, si Sarah po, nag-vlog. O, nag-vlog po siya. So, alam niyo sabi ni Sarah, i-jailbreak daw po nila si Digong. Alam ko namang biro lang to. Baka sabi naman ng mga DDoS, Takero, masyado ka namang sensitive, nagbibiro lang si Sarah. Oh, mga streetwise, ito po yung biro po talaga na biro na pantanga. Biro po ito na pantanga. Parang ano eh, parang yung designated survivor joke ni Sarah. Walang logic pero pantanga. Tingnan mo ang sabi ni Sarah sa vlog kayong mga 16 million na bumoto kay PRRD, i-jailbreak natin si Digong para makalaya na. Putang na vice presidente ka, ganyan yung logic mo? Tanga eh. Oh, proud pa siya nito Proud pa siya nito. O sabi niya pa dito Oh. Ito. Oh, VP Inday Sayad. Sara Duterte strikes again. This time on what looks like a live stream meltdown. First, she confidently declared that her father, the detained Rodrigo Duterte at the ICC in The Hague, is about to go free. Oh. Moments later, she urged her million of cult followers to storm the ICC and literally jailbreak him. No? As if what wasn't well enough, she called on the 16 million voters of her father to march straight to the ICC detention center and free him by force. Oh. So ngayon, ang tanong dito, ililibre ba ni Sara Duterte yung mga DDS po papuntang dahig para i-jailbreak itong si Digong? Puta na. Hindi po pupunta yung mga DDS po sa ICC para pa i-jailbreak si Digong. Wala kang makain yung mga yan eh. O, patay gutom yung mga yan. Paano pupunta ng ICC ang mga yan? Tingnan ninyo pansinin ninyo. No? Ano reklamo ng mga DDS? Ang mahal ng bilihin. Wala kaming makain. Di ba? Hirap-hirap kami sa buhay. Yun naman pala. Wala pala silang makain. Tapos papapuntay mo ng ICC? Wala nga makain yung mga yan eh. Actually, nakakatawa kasi dito mga babayan, no? Itong mga bobong mga DDS, kung makapagsalita sila, akala mo naman sobrang hirap ng buhay nila ngayon. Di ba? Akala mo naman kung makapagsalita sila ngayon na naghihirap sila, akala mo naman na ang yayaman nila no panahon ni Digong. Punta ko nga paslupa kayo ngayon, mas ang paslupa kayo no panahon ni Digong. So tingnan niyo to May video dito si Sarah, tingnan niyo. Sabi niya dito. Ito. Lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin? Jailbreak na yan natin lahat. Yung ilan bumoto kay PRD? 16 million. Yung 16 million na yan, muna tayo doon sa ICC Detention Center. No? Di ba? Tax, start na yung press ko. No, sige. Load muna kayo dun. Tapusin ko lang to. Di ba? Tingnan nyo, lalabas na raw po si Digong. So, dapat daw po, yung mga 16 million daw po na bumoto kay Digong, i-jailbreak daw po si Digong. Alam kong biro lang to. Pero ang tanga po ng biro, ang tanga. Sobrang tanga po ng biro niya. Bilang isang vice-presidente, napakatangang biro po nito. And by the way, mga kababayan, no, ang nakakatawa dito, hindi na po nalaya yung si Digong, malabo na po makalaya yan. So, ang update ngayon dito, mga kababayan, ito Ang update ngayon dito, ito over 300 drug war victim apply to participate in Duterte ICC case. Meron, 300 po a total of 303 drug war victims sought to participate in the pre-trial proceedings against former President Rodrigo Duterte before the International Criminal Court document showed. No? So meron 303 na nag-apply para po tumistigo laban kay Digong.
Paano makakalaya yan kung meron 303 na posibleng tumistigo kay Digong? O sabi pa dito, the prosecutor will be presenting a certain amount of evidence on which he intends to rely for the purpose of the confirmation of charges and which the defense can actually be presenting counter evidence. And also the lawyers presenting the victims will be able to make their observation. O ngayon mga kababayan, na mangyayari po kasi dito, kapag humarap nga po itong mga biktima nga po ng tukhang noong panahon ni Digong, no, dito na po mangyayari yung confirmation of charges. Kapag may confirmation of charges mga kababayan, ibig sabihin, no, tuloy-tuloy na po yung kaso ni Digong. So, napaka-importante po talaga yung mangyayari po sa September 23. O, ngayon, tandaan natin, paano to? Nabukod nga po sa, ang mangyayari pala dito, haharap tong mga testigo, magka-counter naman yung si Kaufman, yung abogado ni Digong. Oh, ito sabi niya pa dito, no, Duterte, actually kasi mga kababayan, kaya ko content ito. Hindi po kasi pag jailbreak po ang kailangan para po makalaya si Digong. Bullshit po noon, hindi po jailbreak ang kailangan. Hindi po jailbreak ang paraan para po makalaya si Digong. Ang kailangan pong gawin ng kampo ni Digong para makalaya siya, interim release, tapusin niya po yung kaso. Oh. Ito sabi dito, 129,000 items, 8,500 pages, almost 16 hours of audio. Yung 300 additional na yan, evidence, kulang pa yung 150 million bayad kay Kaufman. So, tingnan nyo to Takaya dapat maraming message doon sa website, isumbong mo kay Pangulo. Actually, pwede natin gawin yan. O magandang idea yan. O, sige, subukan natin. Na mga sabihin dun sa isumbong sa Pangulo na i-reappoint si Torre, no? O. So, ngayon, mga kababayan, no, ang mangyayari kasi dito, tinan nyo to, Okay. They stressed their client did not commit and so sabi nga po ni Kaufman, no, ang palusot nga po ni Kaufman, they stressed their client did not commit any criminal offense in his administration, war on drugs, where at least 7,000 drug personalities were killed by authorities. So ngayon, ang magiging dahilan pala ni Kaufman dito, hindi raw po totoo na nagpapatay si Digong ng 7,000. So paano nga yun? Kung merong, sabi nga dito, di ba, 16 hours sa audio, 8,500 pages, at saka 129,000 na items. So, paano kukontra ni Kaufman yun? Para sabihin nga po ni Kaufman na hindi daw ginawa ni Digong yung patayan nung war on drugs. O, di ba? So, by the way, ito pa yung malupit, no? Saan ba yun? Okay. So, ngayon mga babayan, in my own opinion po kasi, ganyan po kasi kababaw itong mga follower po ng mga Duterte. Ganun lang naman ka-basic yun Na kung tayo po, no, kung matatalino po talaga yung mga DDS mga kababayan, yung mga ganyang klase yung mga joke, dapat hindi po nakakalusot po yan. Punta tayo 16 million na bumoto kay Digong, i-jailbreak natin si dating Pangulong Duterte. Kaya totoo ba na nagkaroon ng malawakang rally ang DDS para pabagsakin si PBBM? Ang alam ko merong rally po sa Davao nung nakaraan. Andun nga yung Silent Sanctuary Pero hindi, ang alam ko ang pinaka-motive noon palayan si Digong. So yun mga kababayan, no? Para saan po kasi, no, pag ganyan klase mga biro, nakakatanga po yung joke No? Lalaya na sa PRRD. Oh, di ba? Tayong 16 million na bumoto kay PRRD, i-jailbreak natin si Digong. Di ba? Ang tanga, di ba? Bilang isang vice presidente, ganun yung logic mo. Ang tanga, men. And by the way, no, ngayon po suspendido ang mga klase ngayon. Kasi nga po mukhang may bagyo or malakas ang ulan. So, nasa si Sara na naman ngayon. Andun, nagumala na naman. Diba? So, by the way, yun lang naman.
Ang point lang ng content natin ngayon, hindi po makakalaya si Digong sa pamamagitan po ng jailbreak. No, makakalaya lang po si Digong kung ito po ay malulusutan niya yung kaso niya sa ICC. At tandaan natin mga kababayan na sa September 23, doon po makakaalaman kung itutuloy ba yung kaso kay Digong o hindi. Kaya napaka-sensitive po talaga na mangyayari po sa September 23 po na yan. Kasi po once po na na-confirm na nga po yung charges, tuloy-tuloy na po yung pagkakakulong nga po ni Digong doon po sa ICC. Yeah. So, yan So, kayo ba? Tingin nyo ba yung ganung klase bang mga joke okay lang ba yun na marinig natin sa isang vice presidente na i-jailbreak daw po itong si Digong? Di ba? So, pa-comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, yan po sa Team Replay. Para nagpa-subscribe. Hindi makalabisan, pa-share na po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo mamaya. Okay? So, panoorin po natin yung rescue ni John B. Crimulya. Kasi mukhang sa kanya po talaga umikot yung sibak nga po ni General Torre, no? Yan, no? So, thank you mga stickers. So, kita na lang ulit tayo mamaya, no? So, thank you po. Salamat po. Salamat. Thank you po. Salamat. Bye-bye. So, panoorin natin yung yung statement ni John B. Crimulya. Okay?